ang pace setter. So ano ba yung pace setter? Pace setter gives you the 10% sa income ng lahat ng direct sponsor mo sorry, lifetime. Okay? So lifetime 10% sa lahat ng direct sponsor mo. Okay? So ano in-income niya? Umincome siya ng 60 million. Di mo alam eh. Parang yung nangyari kay Mentor Mads. Merong 10% yung nag-invite at nagpakilala kay Yuzana. Okay, so kailangang i-hit yan, di ba? Kailangang i-hit yan. At for our pace setter night, let me introduce to you our speaker. She is a bronze director. Yan, no? So napakatyaga, napaka napaka sipag yan ng aming bronze director na yan, no? So notebook, i-ready na. Okay? And be on the learning mode. So let us all welcome our speaker, Lyra May Atilano. Hello, Coach! Hello, thank you so much, Coach Joy, for that wonderful introduction, and hello to everyone joining us in the call. So, again, every Tuesday, 7:45 p.m., meron tayong skills training, and kinorate natin siya every week. Iba-iba yung tema natin. Okay? So, on the third week, Pace Setter Night yan. And as mentioned ni Coach Joy kanina, na-explain niya kung ano yung makukuha sa Pace Setter. Ngayon, pag-uusapan naman natin, papaano natin makukuha yun, di ba? So, hello sa ating mga pace setter runners. Ayan, so kinig kayong maigi kasi baka may mapulot kayo isa o dalawa, di ba, sa mababanggit ko. That would help you na matapos ka agad yung pace setter, di ba? So, ano ba yung naramdaman nyo? Can you type in the chat box? Maglagay ka nga dyan ng reaction o kaya lagay mo yung feeling, kung ano yung feels mo nung nalaman mo yung pace setter. Ayan, so di ba pagka-enroll mo na NDO ka or ngayon new brand partner orientation, tapos in-explain sa'yo yung pace setter. Ayan, ano ba yung naramdaman mo? Are you happy? Are you shocked about it? Diba? Can you type in the chat box? Anong naramdaman mo? Happy ka ba? Shocked? Pressured? Ganyan? Nenervyos ka ba? Ganyan. Or are you mad about it? Di ba? Are you stressed about it? Ay, grabe sa Ate Sherry. Proud. Oh. Kabog. Nataranta, di ba? Ano to? Di ba? Parang, di ba sabi, meron tayong buyer's remorse na tinatawag. Ibig sabihin yung kapag bumili ka, right after na yun, mapapaisip yung brain mo na tama ba yung ginawa ko? So, di ba tayo, nag-shopping tayo ng product sa Sana? Ako nung 50,000 ang sinimulan ko. So, nung 2019 when I started, may packages pa ang Sana na 30,000, 50,000. Pag 50,000, 3 business centers na kaagad. So, unlike yung mga nagsisimula ngayon na 1 business center, ang potential income nun, 55,000 per week. Kapag 3 business centers, times 3 nun. O di may 160,000 ka in a week. Yun ang potential income mo. So dahil mukha akong pera, I was 25 that time, talagang nagningning ang mga mata ko. Ay, dyan ako sa 3 business centers. Wala akong pakialam dyan sa 30K saka 20K. Doon ako sa 50K, pero wala akong pang start noon. So, ginawan ko siya ng paraan. Credit card yung ginamit ko. 3 credit cards ang ginamit ko. And instead of buying the package, nag-customize po ako. Kasi nga kung ano yung kasya sa card hati-hati sila. So, mas napamahal ako kung tutuusin. Okay, so, nung na-swipe na yan at lahat-lahat, di syempre may buyer's remorse ako, di ba? Tapos, bigla pa akong babanata na to, pay setter? Ano yan? Bakit may milestone na ako kaagad? Anong gagawin ko dyan? Di ba, parang, kaka-start ko pa lang, meron na kaagad na assignment. Ganyan. So, may buyer's remorse ka na, tapos meron na kaagad itong pay setter. So, ako um, parang I didn't sign up for this yet. Parang ganyan, hindi pa ako for that. Pero, bukod doon sa naramdaman ko na yun, so mixed emotions siya, no? Parang katulad ni Coach Trish, nataranta din ako. Pero dahil, tawag dito, mayabang din ako, yes.
Parang may angas din talaga eh. So, dahil nga dominant yung personality ko, kumbaga achiever ako all my life, ganyan. So, parang hindi po pwede na ito hindi ko makuha. So, may yabang factor din, ganyan. So, I was so sure na kukunin ko siya, okay? Na makukuha ko talaga siya. So, hindi option sa akin. Hindi ako nagtanong na, kukunin ko kaya? Para kaya sa akin tong pay setter? Wala, hindi siya option sa akin. Basta alam ko makukuha ko siya. Kung papaano, yun na lang yung pag-uusapan namin nung upline ko. Okay? So, anyway, pakita ko sa inyo how you can become a pace setter sa madaling panahon. Ayan. Sa mas maagang panahon, di ba? Gusto natin, syempre, pag nag-run tayo ng pace setter, di ba, makuha na natin kaagad yung benefit na yon, di ba? In-explain ni Coach Joy kanina, 10% sa lahat ng income na ikaw yung nag-direct sa kanila. Ibig sabihin, they get to know you sana because of you. Kahit hindi naman ikaw ang nag-present niyan, apply mo ang nag-present, pero ID number mo yung ginamit para ma-enroll siya, tama? So, ikaw ang direct sponsor. So, kung may mas magaling sa'yo, di ba? Mas magaling na nasa ilalim mo, at kumikita na siya ng malaki, di ba? Gugustuhin mo na magkaroon ka na ng 10% of whatever that person earns. So, gusto natin matapos siya kaagad, right? So, ngayon, pag-usapan natin, paano natin makukuha kaagad yan, yung pay setter. Okay, so, just a backstory, siguro mga 3 months in the making, akong in-invite ng upline ko. And flight attendant siya. So, ako po ay nasa travel agency, sales manager ang work ko. 5 years na ako doon. Ang dream na work ko talaga ay flight attendant. So, dahil yung dream job ko ay maging FA at yung nag-invite sa akin ay FA, it's very easy for me to say yes on the business. Kasi eto nga, dream job ko nga yan eh. Pero nagyuyusana pa siya. Ibig sabihin, kulang pa yung dream job ko na yun, di ba? So, kaya, very logical lang ako mag-isip noon, no? And then, itong friend ko, college classmate ko siya sa isang subject. Hindi kami close friends. Pero, I really look up to her kasi nga gusto ko yung job niya, flight attendant siya, ganyan. And, ang invite niya sa akin, hindi po business, hindi extra income. Ang invite niya sa akin ay magpapatulong daw siya sa thesis. Thesis, guys. Nakakainis talaga. Parang feeling ko, binudol ako ng taong to. Parang may ganong feeling ako. May buyer's remorse nga, di ba? So, nung nagba-buyer's remorse na ako, feeling ko, lahat ng negative, naisip ko yan. Parang feeling ko talaga, binudol lang ako ng taong to. In-scam niya ako, ganyan. Mali yung pag-invite eh. Bakit naman ganon? May pagsisinungaling. So anyway, siguro, the reason why I wanna share this is I want to make a point na kahit papaano mo i-invite yung taong in-invite mo sa Yusana, at the end of it, ang makikita niya pa rin is a gift. Yusana is a gift. Okay? So, ibig sabihin, kumbaga kung may regalo ako sa'yo, binato ko siya papunta sa'yo, pagdating mo, pagpulot mo ng regalong yun, in-unwrap mo siya, hindi naman nabawasan yung value niya eh. It's still the same thing. Diba? So, titingnan din ng taong nakakausap natin yung value na ino-offer natin, hindi kung papaano natin na i-deliver yung regalo na yun. Okay? So, papaano niya na-deliver sa akin, thesis ko no, pagdating namin doon, na-presenta niya ako. So, ang tagal kasi nga, ang dami kong trips abroad noon. So, sunod-sunod, hindi kami magkaigi ng, schedule. Tapos, natatakot siya mag-present sa akin kasi nga manager ako, ganyan. So, ayan, kung may mga kinatatakutan ka, unahin mo na yan, okay? Can you type in the chat box, chicken list, chicken. Ayan, so yan yung mga nachi-chicken ka, natatakot ka na, i-invite. Yan talaga yung mga malulupit sa negosyo, okay? Yung mga nasa chicken list na yan. Kaya bago pa yan ma-invite ng iba, invitein mo na, mauna ka na, pagdaanan mo na yung rejection. Ano ba naman ang rejection? I-delay mo ng i-delay. After 3 months, kung i-reject ka niyan, i-reject ka pa rin yan. So, pagdaanan mo na, tapusin mo na kaagad yung, yung phase na yon na ma-reject ka and all. Para pag na-reject ka, ibig sabihin, the door is open for new opportunity para makapag-build ka ng rapport sa kanya. Hindi pa siya ready ngayon sa business, buildan mo muna ng rapport. Chikahin mo muna,
mag-build ka muna ng relationship sa kanya until such time na nakikita niya na parang ang ganda ng ginagawa na to ni Lenny. Parang gusto ko na rin ito. Lenny, ano ba yung ginagawa mo? Tagal ko na nakikita niya. Yan pa yung in-invite mo pa rin sa akin dati. O di ba? So sila na yung nagtatanong. So kapag nireject ka ngayon, hindi naman ikaw yung nire-reject niya, yung ino-offer mong opportunity. So i-detach mo lang yung emotion mo from that so that maka-move on ka to the next prospect and yung nang reject ngayon sa'yo at the moment or sa opportunity na ino-offer mo, later on darating rin ang time niya. Okay, so ito, 3 months in the making, natuloy kami. Pinuntahan niya ako sa malapit sa office ko. Tapos, di ba sabi niya, thesis daw. So, pagdating doon, sabi niya, Beb, kailangan ko nung interview, ganyan-ganyan. So, in-interview niya ako. Tapos, ang interview niya is, parang kumusta yung work, if given a chance, anong mas gusto mo, work or business. Pino-form niya na pala ako. Doon niya ako finorm, di ba? Yung family, occupation, recreation, and then message. So, nalaman niya na ngayon yung mga hinaing ko sa work, ganyan. So, yung flinash card niya ako later, nung pinapresenta niya na ako, flinash card niya na yung mga nilabas ko sa kanya na saloobin. Sabi niya, di ba, sabi mo nga kanina, ganito, ganyan. Malupit talaga itong upline ko eh. So, yeah. So, after ng presentation, I was so sold out. Gustong-gusto ko siyang gawin. Wala lang akong pera. Pag dominant ka, mayabang ka, di ba? Arrive ka kasi, feeling arrive kasi yan na successful na, ganyan. May napatunayan na, may pangalan na. So, coming from personal experience, hindi ako yung magsasabi na wala akong pera. Pero wala talaga. So, ang sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko, check ko lang muna, ganyan. Tapos, sabihan kita agad bukas, ganyan. So, kinabukasan naman din talaga, ayan. So, eto na yung kanyang follow-up. Ayan. So, June 7 niya ako na-presentan. I started June 8, kinabukasan right away. So, gayahin nyo na yung mga diskarte ng upline ko. Nagsisend agad ng associate price list, customer price list. Thank you sa info for interview. Para pag-enroll, okay na. Ayan. So, di ba kahit na pangit yung pagkaka-invite niya or hindi akma, di ba, nagpasalamat pa rin ako kasi na-appreciate ko pa rin yung gift, yung regalo niya. So, eto na, June 8. Ayan, Sabado yan eh. Mitch, magkano pay-in pag 500 points? So, 500 points talaga ako nakatingin. Yan yung 50,000. Okay, so, Saturday, meron core edge night niyan. So, ang core edge night dati, every Saturday, pupunta ng office, ganyan. So, pag Saturday, ayoko yung lumalabas. Gusto ko natutulog lang ako, ganyan. Papahinga ako kasi pagod nga ako for the whole week eh. So, nag-aano na ako na, hindi pa ako bumibili, parang may remorse na ako. Nag-iisip-isip na ako, pupunta pa ako ng office, layo-layo naman, Makati, taga-QC ako eh, ganyan. Tapos, mas masarap na lang matulog ngayon, ganyan-ganyan. Pero anyway, mas mataas yung, yung desire ko na, sige, punta na nga ako ng Makati. So, pagdating ko sa Makati, hindi pa po ako pay-in, naka-attend ako ng training. So, guess what? After nung training, nag-pay-in ako. Kasi na mindset na ako sa training eh. Negosyo. O sige, game na nga. Ayan. So nagtingin ako, June 8 ako nag-start, inabot na kami ng madaling araw, nag-mom kami sa may McDo. Along Ayala Ave. Tapos doon niya na ako in NDO, yan, and explain niya na sa akin yung pay setter. So naintindihan ko po yung value ng pay setter, yung in-explain ni Sis Joy kanina. 'Di ba ang example nga ni Coach Joy, si Mentor Mads in 14 years niya kumita na siya ng more than 60 million. So kung ikaw yung tao na nag-sponsor kay Mentor Mads, by now meron kang 6 million sa iyo sana. Tama? Dahil pay setter ka. Okay, so nakita ko yung value ng lifetime matching bonus. Yan kasi yun lifetime matching bonus. Okay? Ima-match ng sana yung income ng sponsored brand partner mo, bonus mo siya panghabang buhay. Ay, may forever sa sana. Okay? So, gets na gets ko siya. That's why,
habang ine-explain niya yan sa akin, ang dami nang naglalaro sa utak ko. May ganun ba kayo? Yung parang habang ine-explain sa inyo, naiisip niyo na yung mga prospect, ganyan. Ay, si ganito, si ganyan. Ay, magpe-present ako sa amin, sa Mindoro, sa munisipyo, ganyan. Sabi ko, kakausapin ko yung mayor, mga ganyan. So, may mga plano na ako na nabubuo sa isip ko, di ba? So, eto na. Nung na-NDO po ko Saturday, di ba? Inabot na ng Sunday, madaling araw. So, Sunday, pagka-uwi ko talaga, sulat na ako, prospect list, ganyan. Tapos, ika-Thursday, meron na akong guest. Okay, Thursday, dalawa na agad yung lock-in ko na guest for the following week. So, Thursday. Ngayon, yung upline ko, flight niya pala kinabukasan, Friday. Friday, may guest ulit ako. So, ang ginawa ng upline ko, siya yung nag-present dun sa first guest ng full presentation. Tapos yung sa second guest ko, sabi niya, Beb, ikaw na yung mag-present. Ha? Upline? Talaga ba? Talaga ba? Ako na yung magpe-present? Second guest? Akala ko ba ikaw muna? Sabi mo, di ba, ikaw muna yung magpe-present habang inaaral ko. Bakit ako na agad? Ganyan. Pero dyan po talaga papasok yung importance ng yes upline. Kasi ang upline mo, wala yung ipapagawa sa'yo na hindi mo kaya. Okay? Na hindi niya nakita na kaya mong gawin. Ibig sabihin, kung may pinagawa siya sa'yo, kaya niya, nakita niya na kaya mo na, may potential ka talaga. So, pinag-present niya ako, sabi niya lang sa akin noon, Beb, wala namang alam yung mga presentan mo. Sabi niya ganyan, wala namang alam yan sa'yo sana, mas may alam ka naman. So, kahit na mali-mali yung sabihin mo, hindi nila alam. Sabi ko, ganun pala ha. Sige nga. So, pinesentan ko, ito yung second guest ko, okay? Tapos, yung first guest, nag-pay-in on the spot. Yung second guest, nag-pay-in din. Ako yung nag-present, di ba? So, parang feeling ko, hindi siguro ito mag-pay-in kasi ang bobo-bobo ko pa nga sa math. Parang hindi ko mag-gets yung mga, hindi kaya ng mental math ko, yung 20%. Ano ang sagot? Hindi ko kaya. Yung upline ko, ang bilis-bilis niya. Muscle memory na pala. Di ba? Parang ngayon, 1,000 times 20%, $200. Pero dati parang, nag-loading pa. Ano kaya? Anong sagot? Di ba? So, yun siya. Yung second guest ko, pay-in siya. On the spot dapat. Pero dahil supplementary siya dun sa credit card, kailangan pa ng approval nung husband niya. So, kinabukasan, nag-pay-in siya right away. Okay? So, yun yung naging journey ko. First presentations ko on my pace setter run. Ngayon, as you run your pace setter, I have 4 questions. Hindi siya tips. Kasi usual naman tips ang binibigay. Ngayon, questions ang gusto kong itanong sa inyo. Di ba? Kasi ito yung mga questions na pag nasagot mo, or depende sa kung ano yung sagot mo, yun yung doon mo mag-gauge kung gaano mo kabilis makukuha ang iyong pace setter. So the first question is, ayan, pay-in ka na ba talaga sa Hitsana? Ayan, pay-in ka na ba? Kasi nga, bago ka makapagpa-pay-in ng guest mo, di ba ang goal natin pag kumakausap tayo, mapa-pay-in sila. Okay? Hindi tayo nag-health education lang na walang mangyayari after ng presentation. Nagne-negosyo na po tayo. Okay? Hindi tayo nagcha-charity lang, hindi tayo nagbibigay lang ng information. Ang end result na gusto natin is for them to make the first move towards their health or finances or the life that they would like to build through Usana. Tama? So baka i-assess nyo po ha, baka hindi pala iyon ang inyong goal. So ibig sabihin, hindi pa rin nagne-negosyo. Kasi pag nagne-negosyo ka, dapat may end result na gustong mangyari. So, ang end result mo towards your business as well. So, it's either yung taong na-presentan mo, magpipay-in siya, preferred customer, gagamit ng products, or brand partner, magne-negosyo. Okay? So, para makapagpa-pay-in ka, ikaw dapat pay-in ka na. Paano natin malalaman kung pay-in na ba talaga ako sa Usana? Do you see Usana as a solution? Okay, nakikita mo ba siya na solution? Kasi kung nakikita mo yung Usana na dagdag problema,
Naku, wala ngang pera to Coach Lai eh. Tapos ipagyuyusana ko pa. Dapat nga, ipagyusana mo talaga siya kasi nga wala siyang pera. Dito siya magkakaroon ng pera, okay? Dito niya maigo-grow yung cash flow niya, yung kanyang source of income, madadagdagan, di ba? Pero kung wala siyang pera to begin with, to start the business ng Yusana, doon na papasok yung diskarte. Paano niya didiskartehan na makapag-start siya with 200 points? Kasi sa totoo lang, pwede ka naman mag-start kahit walang pang-start. Tama? May mga kakilala ko dito sa Yusana, nag-loan sila sa work nila o kaya sa pag-ibig, sa kung ano man ang pwedeng pag-loanan, di ba? Meron akong kakilala dito, nagbenta siya ng 20 boxes of Jayco Donut para lang makapag-start siya. Okay, diskarte. Meron akong kakilala, nagbenta siya ng mga shoes, watches niya, ganyan. So, diskarte po yun. So, nasa tao na kung paano niya didiskartehan. Kung wala ikaw noon sa sarili mo, mahirap na mai-share mo yon sa kausap mo na diskartehan niya rin yung pang-start ng Yusana. Another way naman to start Yusana na walang pang-capital is makapagpakausap ka sa upline mo. Tama? Makapagpakausap ka, yung mga taong makakausap ng upline mo, imposible na hindi yan bibili ng products. Bibili at bibili yan. Malulupit ang mga upline sa Core Edge. Diba? Talagang, very skilled naman tayo kung paano natin ma-o-offeran, okay, ng solution yung taong kausap natin. Kulang sa budget, edi magtingi ka. Ano yung kaya ng budget mo? 500 pesos, 1,000? O di tingian, benta pa rin yun, points pa rin yun. Tama? So, lahat ng mga confirmed orders, nagiging points siya para mabuo yung 200 points na kailangan to activate your business center. Okay, so ngayon, ang point ko is, sabi nga ng aking daddy Jim Ron, okay, so si Jim Ron po, siya ang father of network marketing, kumbaga network marketing guru talaga siya, the OG, the original, the greatest of all time. So, siya ang nagpalaki ng Herbalife, okay, sa US. So, siya ang trainer, yan. So, sa iba't ibang companies na nasa network marketing industry, yung kanyang prinsipyo, okay, and ethics, no, yun din talaga yung, and beliefs, yan yung pina-follow din ng mga malulupit na mentors, yung mga naririnig natin sa training, most of them, galing yan sa mindset ni Jim Ron. Okay? Sabi nga ni Daddy Jim Ron, focus on the solution, not on the problem. Okay? So, as a business person now, kailangan mailagay nyo na po sa isip ninyo na hindi lang kayo empleyado. Nag-start ka na ng Yusana, so negosyante ka na. So, after ng work mo, tanggalin mo na yung employee hat mo, ipalit mo na doon is negosyante hat. Okay? So, kailangan, pag negosyante hat ang suot mo, negosyante ka mag-isip. Ang negosyante, hindi siya nakafocus sa problema, nakafocus siya sa solusyon. Paano ko ba gagawa ng solusyon to, ng paraan ito? Paano ko ba didiskartehan to? Okay? Kasi kung nakafocus ka lang na nakafocus sa problem, wala talagang mangyayari, di ba? Pero kung nakafocus ka na ang Yusana, siya talaga yung solution. Whether para sa finances yan, whether time freedom yung gusto niya, whether para sa health ng family niya, whether pang fund ng future dreams and goals niya, Yusana talaga eh. Kaya siya sa Yusana eh. Tatrabahuin na lang siya. Okay? So, ngayon, ang question ko is, pay-in ka na ba talaga sa Yusana? Ayan. So, pag nilay-nilayan natin, pay-in na ba ako? 100% na ba ako na naniniwala na itong ginagawa ko ngayon is a solution? In-offer ko siya as a solution, hindi problema. Diba? Hindi dagdag problema. Okay? So, that's the first one. Second is, anong game plan mo? Okay? Anong game plan mo? May game plan ka na ba? Game ka na ba? Ayan. So, again, puro Jim Ron po ito. Sabi ni Daddy Jim Ron, if you don't design your own life
plan, chances are you will fall into someone else's plan. And guess what? They have planned for you? Not much. Mapanakit rin to si Daddy Jim Ron di ba? Kapag hindi mo daw inayos, dinesign yung buhay mo, yung plano mo for your life, you will fall into someone else's plan. Whether that is your mother's plan, your father's plan, di ba? Your husband's plan, your wife's plan, kung may lalaki man dito, or plan ng management ng work mo, you will fall into their plan kung wala kang plano sa sarili mong buhay. And sabi ni Jim Ron, guess what? May plano ba sila sa'yo? Not much. Ay, mapanakit si Jim Ron. No? Grabe siya, not much. Wala naman masyadong plano sa'yo, yung iba, di ba? Pero pag hindi mo pinlano yung buhay mo, nakadepende ka lang doon, di ba? Naka-rely ka lang doon. So, ang point is, kailangan ngayon may plano ka na. Okay? So, naalala ko nga kahapon, nilaanan ko talaga siya. Sabi ko, ang dami kong kailangan, nafe-feel nyo yun minsan, yung parang kulang sa oras, yung parang nakikipaghabulan ka sa oras, ganyan. So, parang kulang na kulang yung oras. Lalo na pag part-timers, di ba? Parang kulang na kulang yung oras kung makapag-prospect, invite. So, parang uunahin mo talaga yun, di ba? Rarara, invite, invite, invite. Pero alam mo minsan, ang pinakauna mong uunahin talaga bago yung magrararara ka, yung plano. Magplano ka kaya muna, 'di ba? Kasi mamaya parang basta lang makasend, basta lang maka-invite, pero hindi siya yung sing intentional compared pag nagplano ka. Okay? So kagabi, kahit na parang ang dami kong naiisip na kailangan i-message ko na mga ganito, ganyan. Kailangan makapag-product move ako, etc. Pero sabi ko, wait lang. Upuan ko muna, ano ba yung plano ko? So, nagplano na ako for next year. Sinulat ko na ano yung mga structure ko, ano yung mga pagbabago na gusto ko para mag-grow yung areas ng buhay ko sa spiritual, sa relationship, sa physical and mental health, saka sa business and finances. Yan. So, pinlano ko na sila. So, nakalagay sa business ko, halimbawa, top minimum 20 people a day. Yan. Business invite o kaya product offer. So, may mga structure ako na ginawa. So, di ba minsan parang, magrararara ka, pero parang, nakalima lang ako, kasampu lang ako. Di ba? Parang sabog-sabog. Kasi hindi naman intentional in the first place. Kasi hindi siya nakaplano. Pero pag pinlano mo kasi yan, meron siyang magical commitment eh. Di ba? Parang merong bind between you and yourself. Parang may contract ka with yourself, di ba? Na ito yung gusto kong mangyari eh. So, nag-commit na ako kasi sinulat ko na, ganyan. Tapos, pinaskill ko siya dito sa aking board. Ayan. So, every day, ayan, titingnan ko siya. Okay, ito yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Okay, so, in your pace setter, anong game plan mo? Kung wala ka pang game plan, may game plan for sure yung upline mo. So, punta ka sa upline mo, magpa-game plan ka. Okay, and then, after kang mabigyan ng game plan ng upline mo, normally, ang sasabihin naman kasi ng upline mo, o sige, kailangan may mapakausap ka sa akin, at least 5 this week, sulat ka ng 50 names, at least 50 names, at out of 50 names, pili ka ng 10 na top talaga na gusto mong kausapin, o simulan mo yun, unahin mo yung 10, and then move on ka sa next na prospects, ganyan. So, may binigay na game plan yung upline mo. Now, once na nabigyan ka na ng game plan ng upline mo, dapat ikaw meron ka rin sariling game plan. So sabi niya, di ba, list down ng 50 names. Okay, sino dito yung mga gusto ko unahin? O sundin mo na kung ano yung sinabi ni upline mo. Tapos, i-ano mo na, i-game plan mo na, ano kayang approach dito? Ano maganda dito? Pang business ba ito? Pang extra income ba ito? Pang side hustle ba yung i-approach ko sa kanya? Pang products lang ba ito? Pang favor approach kaya ito. So, dun mo, game plan mo na yon, sarili mo ng game plan yon. Okay? So, ano pa yung mga ginawa ko noon na game plan? Ito na. Dati po, ang work ko, 9 a.m. to 6 p.m. Flexi-sked ako. So, pwede akong 10 a.m. to 7, ganyan.
Tapos, inaabot po kami ng 1 a.m., 5 a.m. Ganun level po kami mag-OT kapag may big projects. Guess what? Nung nag-Usana na, di ba, negosyante ka na. So, after ng work, negosyo, hat na ang ilalagay mo. Nagha-half day na po ako. Umuuwi na ako on the dot. So nagulat sa akin yung mga ka-work ko na dati lagi ito ang huli na nasa office ha. Ngayon ano na siya, ang aga niya nang lumalabas on the dot na, tapos nag-half day talaga ako, nag-early out ako kasi nakita ko yung value ng pay setter. And ang pay setter may deadline, tama? So dahil may deadline siya, I am so willing to give up yung usual na routine ko muna for now for the sake of deadline na matapos ko na siya. Okay? Kasi hanggang dun lang yun eh. Hanggang sa deadline lang na yun eh. Kahit magmakaawa ka sa Usana, pwede ba? Kasi may pinagdaanan ako eh. O kaya Usana, pwede ba? Kasi super down ko talaga the past month. Parang ngayon pa lang ako nakapag-decide, pwede bang ma-extend ng 1 month yung pay setter ko? Hindi. Wala. Kung ano yung deadline mo, yun na talaga siya. So, nung time namin, 2 months lang. Ngayon nga, 3 months na, di ba? So, mas doable talaga siya. So, now, ang point ko is, ano yung mga pwede mong matweak sa routine mo, sa schedule mo? So, kung allowed naman sa inyo, minsan kasi meron tayong yung bayani mentality sa work, di ba? Na parang hindi gagalaw ang opisina pag wala ako. Guess what? Gagalaw sila. Gagalaw yan. Kahit nga mag-resign ka ngayon mamaya may job opening poster na yan di ba? So, ganun kasi ako, yung parang may feeling hero talaga ako dati sa sarili ko na, ay, kaya ng opisina nang wala ako. Wow. Guess what? Tumatakbo naman sila ngayon, wala na ako doon. So, minsan sa isip lang natin yon, or parang yun lang yung mindset na naipasa sa atin ng management para maibigay natin ang best natin. Pero best nga natin na ibibigay natin sa iba sa kumpanya Pero yung best para sa sarili nating business, bakit hindi? Diba? So, naintindihan ko yon kasi ito yung sinabi ng upline ko. Alam mo, babe, yung sipag mo dyan, ilipat mo yan sa Usana, ang bilis mo magiging successful. Talagang ako, lahat ng sinasabi ni upline, yes, upline. Isinasa puso, isinasa isip ko talaga yan. Sabi ng upline ko nun, Beb, dito sa Core Edge, wala pang nakakagawa ng no zero income week. No zero income week. Ibig sabihin, every week may income talaga. Ikaw na yung mauna. Challenge lang ako ng upline. Ako naman pauto lang ako ng pauto sa upline ko. So, kaya first week ko pa lang noon, may income na ako. Second week ko, may income ulit ako. So, kasi nga, yes, upline lang ako ng yes, upline sa kanya. And, ikinasama ko ba yun? Ikinasama ba yun ng business ko? Hindi. Ikinaganda nga siya ng negosyo ko Okay, kaya number 1 rule in business, yes, upline. If you feel na mali si upline, or if you feel na you don't feel like yes, upline today, go back to rule number 1. Yes, upline pa rin, whatever it is. Okay, so kaka-yes, upline ko sa kanya. Little did I know, nabibuild ko na pala yung muscle of discipline sa business. Na ito yung kakailanganin ko para mag-grow ko yung negosyo ko, na meron akong sariling standard, alam ko yung structure na gagawin ko after ng work ko sa Usana time ko. Okay, so sabi naman ng Mike ko, yung ating goal director sa linya namin, si Coach Mike, is a full-time dad and retired sa Usana, ganyan. Pero may ruby director sa ilalim, may bronze director sa ilalim. O, di ba? Sarap ng buhay niyan. So, si Mike, ang unang mindset niya na naibigay niya sa akin noon is, pag work. Pag Usana business. So, kung ano yung gawain mo sa work, wag mo haluan ng Usana. Pero after mo mag-work at Usana time mo na yon, sacred Usana time talaga siya. Huwag mong hahaluan ng iba. Huwag mong haluan ng mga reels, di ba? Reels ka ng reels. Huwag mong haluan ng
Ah, tatawa si Ate Lenny. Huwag mo haluan ng work, yung sana time mo. Yung sana business talaga siya. Kaya, alam mo, nadala ko talaga yon. Lagi ko rin tinuturo yan, yung time blocking. Naka-time block talaga ako. Parang etong oras na to, etong oras na to, personal space ko to, magluluto, mag-yoga, magbabasa ng Bible, ganyan. Kaya sa amin, may structure kami sa Team Italia. Alam nila yan. Ang start ng presentation ko, 4 p.m. Huwag niyo akong gagambalain ng 2:30, ng 1 p.m. Tulog pa ako niyan. Pagkagising ko, I read the Bible, o kaya nag-yoga ako, exercise ako, nagluluto ako, kung ano man. Basta personal space ko yon. 4 p.m. yan ang start ng Yusana time ko. So, pwede sila magpa-present sa akin 4, 5:30, 7 p.m., 8:30, 10 p.m. May structure. Okay? So, nung nag-work ako, yung sa second work ko as medical representative, meron ka, after ng oras ng work, Yusana time yan, naka-time block ako. Pag training, hindi ako tumitingin sa phone ko. Tapos yung boss ko, tumatawag na pala siya. You know what? Kahit nami-miss ko yung call ng boss ko, never ako nagsabi sa kanya, sorry boss, I missed your call. Kasi that's beyond my working hours. Ba't ako magsasorry? Ikaw nga itong dapat mag-sorry sa akin. Ba't mo ako tinatawagan? Beyond the working hours. So, pag Yusana time ko, Yusana time talaga. Tapos i-message ko lang siya, hi boss, I miss your call. Yes po, ganyan. Tapos tatawag na siya. Kung ano yung kailangan niya at that time. O sige. So, it's either I can do it now or tomorrow na, ganyan. So, yun, naka-structure talaga ako. Kaya yung boss ko, siguro na-gets niya na yun na naka-time block ako. Kaya kapag beyond working hours, sabihin nun sa akin, Lyra, sorry tawag ako, ganyan. Siya na yung nagsusorry sa akin kasi tumatawag siya ng beyond the working hours. O, di ba? So, yun, kailangan meron tayong matibay na foundation, na structure sa negosyo natin. Kasi pag hindi, kukuhain ng iba yung oras mo. If you don't make plans for your business and for your life, somebody else's will definitely maximize or utilize your time para sa kanilang purpose, sa kanilang agenda. Na dapat na gagamit mo na siya, income generating na siya sa'yo. Okay? Natutunan ko yun si Mentor Natsunyo. Lagi niyang binabanggit yun na if you don't plan your schedule, you will fall on others' schedule. O, di ba? So, kailangan meron tayong sariling schedule. So, every night o kaya every start of day, nilalagay ko na yan nilalagay ko oras-oras ano yung gagawin ko. So, for example, kanina minute ko yung friend ko tapos pag-uwi ko ginawa ko yung slides. Tapos ngayon may training. So, pagdating after ng training, sabi mo na max na 9:15, ganyan. Ano yung next agenda ko? So, ano na ako niyan? Post, prospect, invite. So, nakaano siya per hour, ano yung gagawin ko. Tapos, meron din akong break. Hindi naman po tuloy-tuloy sana. So, may break din. So, pag nag-break ako, gawaing bahay yan. Pati kung ano yung lilinisin ko sa bahay, nakalagay po iyan. So, for example, tawag dito, nakalagay sa akin, clean, organized, kitchen, and sala. So, ayusin ko yung sa may cabinet, yung mga stock namin doon. Tapos, after na yun, yung sa sala. So, 1 hour yan na may break ako. Tapos, after na yun, ulit yung gagawin ko sa Yusana. So, na siya, structure. Hindi naman 100% na susunod yun, pero at least, kumbaga, 80%, 90%, di ba, nakastick ka talaga. So, madali mong i-catch yung sarili mo. Kunyari, naglaan ka 1 hour for inviting. Tapos na parang
napasarap ako na nagre-reels, ha? Dapat pupuntahan ko lang yung prospect ko, titingnan ko lang yung profile niya eh. Napasarap ako sa reels, scroll ako ng scroll. So, madali mong makatch yung sarili mo na, oh, bakit ka nga ba nasa FB? Di ba mag-i-invite ka? O, balik tayo doon sa purpose, okay? Sino hanapin natin? Yan. So, minsan kasi ganun eh. Alam mo, ang galing nga rin na tong Facebook eh. Pansinin nyo, pag punta nyo sa Facebook, pag open nyo ng Facebook, ang goal niya talaga, lunurin kayo sa sa Reels. Kasi ang pagbukas mo ng Facebook, ang una mo makikita video. 'Di ba? Tingnan ko nga ngayon. Tingnan ko lang ba kung tama ba tong sinasabi ko. Punta tayo sa Facebook. Oh, sabi ko sa inyo video. Video kagad yung lumabas sa akin, oh. Oh, na-observe ko yan sa sa social media eh. So, pagbukas mo ng FB, video agad yung ipapakita niya sa'yo. So, anong tendency? Di mag-i-scroll ka for the next video. 'Di ba? Kaya ako, pag may nakita akong video, ang gagawin ko, kiklik ko yung profile ko o kaya yung search para naka-focus yung mind ko. Okay, sino nga si search ko na name, ganyan na prospect. Okay, so yan. Again, game plan. Mag-game plan ka. Pati yung oras na yan, i-game plan mo yan kasi baka kung saan napupunta. Okay po? So, yun. And then, of course, part ng game plan din, sino yung mga kamag-anak mo na ipapasok mo, ipoposesyon mo, di ba? Like ako, nakaposesyon yung nanay ko, yung ate ko, ganyan. And then, yung mga extra na kung magaling ka sa products, malupit ka mag-push ng products, nakakarami ka ng benta, versus nagiging sponsor mo na brand partner, di gamitin mo yung galing mo na yon, yung skills mo na yon sa product movement para maging tao siya, okay? Na nakakatulong for your pace setter run requirement. So, meron kang extra product purchases. Paso, i-enroll mo yung kamag-anak mo, tapos lagay mo doon yung mga orders. O di may bago kang brand partner, tapos yung points na dadagdag pa yun doon sa requirement ng paysetter. Again, ano nga bang requirement for paysetter? 4 na brand partners minimum, total of 1,600 points. Yung in 3 months time, yung 4 na brand partners, dapat makapag-subscribe and save sila, bibili ulit sila na another 100 points on their first 4 weeks. Okay, yun lang yung requirement niya. So, wag mong masyadong isipin, papaano, sino, ganyan. Simulan mo na mag-prospect at invite. Doon mo malalaman, okay? Pag nakausap na yan ninyo ng upline mo, o napakausap mo sa upline mo, o di nakikita mo na, okay, so may isa na, meron na akong 200 points, o ilan na lang ang kulang? 3, tapos 1-4 points pa, ganyan. So, lumiliit yan ng lumiliit. Ang importante lang, wag mong pukosan yung malaki, okay? Pukosan mo kung ano yung kailangan mong gawin para lumiit na ng lumiit yan. Okay? So, yan. And then, third is change. Okay? Are you up for it? Ready ka na ba for change? Game ka ba for change? Hindi naman pala ready kasi we will never be 100% ready. Kung naghintay tayong lahat na 100% ready tayo sa USANA, siguro 20 years na, hindi pa tayo nag-start. Diba? Hindi pa tayo naging ready. We will never be ready. Okay? But if you have the desire for change, then that should be a very good start already. Okay, so definitely as you run your paysetter, may mga pagbabago. Sabi nga ni Daddy Jim Rohn ulit, for things to change, you have to change. Sino daw ang dapat magbago? You, okay? Ikaw, ako, tayo, okay? For things to get better, you have to get better. For things to improve, you have to improve. When you grow, everything in your life grows with you. Okay? So, para may magbago, ikaw muna ang dapat magbago. Walang mababago kung wala kang babaguhin sa sarili mo. And USANA is a very, very, very good avenue
para sa pagbabago na yan. Diba? Nabago na nga tayo sa health, nabago na yung um, pagtingin natin, prinsipyo natin sa pera, natuturuan tayo, di ba? Yung tamang mindset, how to grow money, pati nga yung attitude na babago eh, di ba? Pinag-uusapan nga namin kanina ni Coach Joy. Naku, kung dati kami, yung dating kami, bago ang Yusana, matindi pambato talaga kami ng pambato siya ng department nila sa pakikipag-awa. Yung talagang papatulan yung customer. Ganyan. Ako, pambato rin ako ng opisina namin. Pag meron silang kailangan ball jacket na airline, tatawagin nila ako, Puksi, ganyan. O, ay, assistant, halika dito, i-email mo nga to. Kasi ako grammarian, maayos ang mag-English, email, talaga, ratsyada yan. Lilitanyahan ko yan, ganyan. So, nung nagyusana na, bumait. Bumabait na. Ano ba tong Yusana? May kakaiba talaga dito. Pati yung attitude, di ba, nababago. So, yun. Now, when you say yes to the opportunity ng Yusana, i-accept mo na may mababago. Okay? So, are you game? Okay? Game ka ba para sa change? Are you up for it? Kasi again, pag nag-no ka dyan sa changes na yan, di, walang magbabago. Yun pa rin. Diba? And for the longest time, yan na yung sitwasyon mo eh. Hindi naman siya ikinaganda or ikinayaman. So, eto na, tanggapin mo na kailangan may magbago. So, ano yung mga pwedeng pagbabago na yan? Ako po dati, ma-Netflix ako. Grabe po talagang pagka-yes upline ko, no? Ngayon ko nare-realize. Sabi ng upline ko, naku, Beb, yung Netflix, tigilan mo na yung Netflix, ilaan mo na lang yung oras mo sa Yusana, income generating pa. Alam mo, pagkasabi niyang yun, ay, uninstall, unsubscribe, Netflix. Hanggang ngayon po, hindi na ako nag-Netflix. Di ko na, kahit na may access, for example, yung fiancé ko, meron siyang Netflix before, parang pinaplano namin, mag-ano naman tayo, mag-movie tayo, Netflix, ganyan. Hindi ko na kaya. Parang nanghihinayang na ako dun sa oras na mailalaan ko siya sa bagay na hindi naman income generating. So yun, sa mas makabuluhan na lang, mas meaningful na lang na mga bagay ko nilalaan yung oras. 'Di ba? So yun. So, nag-unsubscribe ako, uninstall, ganyan. Tapos yung mga games sa phone ko, mahilig din ako sa mga games dati eh. Yung mga pang ano lang naman, pang bata-bata lang na games. Di naman yung mga ML, ganyan, di naman. So, pati yung mga games na yan, yung mga pampatay oras lang. Pinagtatanggal ko sila, uninstall, ganyan. Sa phone ko dati, meron yung folder ng games. Wala na yung folder na yan. Tanggal na sila, ganyan. So, yun yung mga changes. And then, of course, mahilig po ako mag-K-drama din. So, for the K-drama ang lola mo. Yung one last episode na talaga, tas matutulog na ako. Ay, maya-maya, tumitilaok na ang manok. Ano ba yan? One last episode pa more, di ba? Nasobrahan na. So, natapos ko na pala yung isang buong series, kaka one last episode ko. So, puyat galore. Tapos, papasok pa sa work, ganyan. So, nung nakita ko yung value na kung saan ko ilalagay yung oras ko, na mas may balik sa akin, yun yung mga binago ko. Okay, mga tinanggal ko, ganyan. So ikaw, i-assess mo ano ba yung mga changes na kailangan mong gawin. Okay? Para matapos mo kaagad yung pace setter mo. Ano ba yung mga pwede mong tanggalin diyan sa routine mo na yan, 'di ba? And ano yung pwede mong ipalit, 'di ba? Na Yusana activity naman. Okay? So, yun. And then changes, yan, yung mga trainings, di ba? Parang, my God, ang dami. Nakakalunod naman ang mga trainings na to. Ang dami-daming trainings. Pero, be grateful kasi may mga trainings na nakalatag na. And ito yung mga trainings na kailangan mo talaga to grow your business. Di ba? Kung kulang ka pa sa skills, ito, matututunan mo siya every Tuesday. Yung para ma-inspire ka sa business, ano ba yung pwedeng mangyari sa'yo in the long run, attend ka ng Monday, entrepreneurial naman.
Paano ba yung mga products? Paano ko mapapakilala ang USANA? More than anong pwede kong banggitin about USANA over barley, mga ganyan. O kaya um, over Herbalife, over Centrum, 'di ba, na ginagamit ng mga to. Anong mga balang pwede kong banggitin? O di attend ka naman ng Sunday, 'di ba, na product training. And then, every Thursday, di ba, meron tayong webinar naman. So, para yung mga guests mo, pwede mo na ipasok doon. So, yun yung mga changes, little changes that you have to integrate in your life. Pero, mas mapapadali nun yung negosyo mo. Okay, so i-accept mo na may changes. Baka kasi nandun ka pa sa, sa part na, sa phase na gusto kong yumaman, gusto kong makuha yung resulta nila. Pero ayokong mabago yung lifestyle ko. Gusto ko nagde-Netflix pa rin ako, nagki-K-drama pa rin ako. I-accept mo na. Kailangan mo muna silang tanggalin for now. Temporary lang naman. Pwede ka naman bumalik dyan. Later on, di buong 24 hours ka nang mag-Netflix, manood ng movie and all, di ba? I-delay gratification mo lang muna. Okay, ibig sabihin, trabaho lang muna ngayon. Di ba K-drama is life talaga ako dati. Para sa? So, grabe talaga. Kasi sa office namin, for the K-drama ang mga tao doon. So, lahat kami mga K-drama holic talaga. Tapos parang, um, out of place ka pag hindi ka nagki-K-drama. Kasi ang usapan nila yung mga bagong K-drama. Oh my God, hindi pa ako nakakapanood yan. Ano yan, di ba? Tapos meron pa akong USB dati. May USB pa ako dati na lahat ng mga K-drama, dinownload na nila para sa akin. So, papanoorin ko na lang siya. Ay, hanggang ngayon, nandun pa rin sila, awa ng Diyos, so sa USB ko pa din. O di pwede ko pa rin sila panoorin later on, di ba? So, yun siya. Hindi ko na nga natapos-tapos yung Goblin dati eh. Yan yung mga 2019 eh. 2019 ako nag-start ng Yusana. Hindi ko na natapos yun. Kasi nga, nag-change na talaga ako into what's going to benefit me. So, ito lang ang lagi niyang tatandaan. Whatever you're doing, i-assess mo muna, etong gagawin ko ngayon, papalapit ba ako o papalayo sa pangarap ko? Papalapit ba to sa pace setteran ko o papalayo? O kung papalapit, diretso, tuloy mo yan. Kung hindi siya makakatulong, pampatagal siya, pampaderail siya, edi i-let go mo muna, pwede mo naman balikan later on. Pwede naman, di ba? Ngayon lang muna, delay gratification muna tayo. Okay? So, yan. And then, last na is excuses. Meron ka pa ba niyan? Di ba? Excuses, meron ka pa ba? So, meron pa ba kayo niyan? May excuses pa ba kayo? Di ba? So, sabi ulit ni Daddy Jim Rohn, if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you'll find an excuse. Sa Tagalog, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Di ba? So, you can either make result or excuses, but never both. Okay? Pwede kang makakreate ng resulta sa business or excuses, but never both. Hindi po pwedeng magkasama sila. Mamimili ka lang, okay? Resulta ba yan? O excuses na lang ng excuses ng excuses? Kasi coach, kasi. Puro kasi, di ba? Kasi wala nang natapos, wala nang nangyari sa pagnenegosyo. So, itigil na natin yan, yung mga excuses na yan. Okay? Doon na tayo sa solution-oriented na mga gawain. Alright? So, nung nag-start ako mag-Yusana 2019, syempre, offline yun. Hindi pa namin nagagamit ang online. Wala kaming Zoom. Lahat ng imi-meet namin in person. So, galing ako ng work, Ortigas ang work ko. Diyos ko, isa sa pinaka-traffic na lugar yan, Ortigas. So, mula Ortigas, may guest ako ng Sukat, tapos nagmakati kami. Ang dami kong pwedeng gawing excuses, di ba, na grabe traffic, o kaya may training Saturday, ang 4Edge sa Makati office. Saturday, papahinga ako eh. O kaya traffic, ang layo, QC ako eh. Ang daming excuses eh. Pero,
kahit na umuulan, kahit na mula Ortigas pupunta ako ng Makati, ng weekday for a special training, ganyan, gora lang, tuloy lang. Kasi nga, naiintindihan ko na I can either make excuses or resolve, but never both. Okay, so namili lang ako. Doon ako sa resulta. Diba? Kesa naman, 2 months ka na in the business halimbawa, tapos may napresentan kayo, napresentan mo Agila talaga. Eh di ba pag Agila talagang yan yung mga, may resulta ka na ba dyan? Ano na bang kinikita mo? Mga ganyan. Tapos, ano sabihin mo, after 2 months, 3 months, diba? O kaya napapayin mo siya, tapos tinuruan mo ng pay setter. Tapos sabi niya, ikaw ba pay setter ka? 3 months na? Eh, ikaw hindi ka pa pay setter, di ba? So, anong sasagot mo? Eh, kasi ano eh. Oh, di ba? Nag-excuse ka na naman. Doon pa sa downline. Doon pa sa guest mo, di ba? So, tapusin mo na yung excuses na yan sa sarili mo para yung makakausap mo na guest o kaya next downline mo, hindi na rin nila maging part ng sistema nila yung excuses. Okay, so kung sa work nga natin, 'di ba? Kahit ako nga dati meron pa akong FB post. Sabi ko doon, grabe yung sakit ng puson ko. Pero wala akong time para maramdaman yung sakit. Work muna. Ganon. Para, oh my God, kasi matindi po akong mag-dysmenorrhea, yung pwede ka talagang mahimatay, yung ganong level. So, imagine yung mga ganong moment nga, talagang dead man, dyan ka muna. Kailangan kong mag-focus sa work. Kung sa work nga, wala akong mga ganong excuses eh, di ba? Or mga valid naman yun dapat na nararamdaman ko, sinasantabi ko eh. Eh di sa'yo sana din. Kasi ito, ang tinatrabaho natin dito, para sa atin na, para sa future natin. Not for somebody else's future. Okay? So, I hope klaro yun sa inyo so that mas i-embrace talaga natin yung process, yung journey na pinagdadaanan natin sa Usana. Kasi alam natin na this is something na mag-fuel ng buhay na gusto natin i-live in the next 10 years, in the next 5 years, in the next 20 years na nandito tayo. So, kailan pa? Kailan mo pa kukunin yun? Kasi ang potential income, tingnan nyo ha, ganito lang ako mag-isip. Sa'yo sana ba every week may kumikita ng 1 million per week? Yes. Sila Mentor Billy and Pin de la Fuente, 1 million per week yun. So kung yun, kinikita nila, meron bang 1 million per day? Yes, sila Bill and Jenny Wang sa New Zealand. Kung i-convert mo sa pera natin, 1 million per day ang income nila sa Usana. So ako, mag-isip ako, ito yung potential income sa Usana, 1 million per day. Tapos ako, 0 per day. Kung mag-gets niyo yung point na ako, nandito na rin naman ako sa Usana. Dapat ang ginugol ko is yung ganong level of income kasi yun yung kayang ibigay ng Usana eh. Pero hindi ko pa siya tinatrabaho, kaya wala pa ako doon. So, ngayon, balik ako sa ano ba yung mga kailangan kong trabahuin para lumalapit na ako doon. Kasi hindi naman yan overnight. Ay, grabe, 1 million per day na ako, ganyan. Hindi naman siya eh, di ba? So, talagang step by the step, sabi nga ni Ninya. So, pagdadaanan mo talaga yung mga small milestones muna in the business. So, after ng bronze, anong next? Silver. And then yung mga matutuhog mo yung mga travel incentives ng Usana na nakalatag, other programs, etc. So doon muna, focus muna doon sa paunti-unti na yon. Pero kumbaga, yung ginagawa mo ngayon, sigurado ka, napapalapit ka doon sa malaking potential earnings ng Usana. Kasi yun naman talaga ang pwedeng kitain. So, if yun ang kinikita ng iba at hindi ko siya kinikita, ibig sabihin, I am losing money. 'Di ba? I am losing money kasi yun yung kinikita tapos ako hindi ko siya kinikita. Or ganito kasimple, ano yung rank mo ngayon versus ano yung totoong income mo. Okay, for example, bronze director ako versus ano yung totoong income ko. Yung discrepancy doon, yun ang lugi ko na pera. Kasi yun dapat ang kinikita ko eh. Yun ang title
yun ang amount of income based on my title, pero hindi ko siya kinikita. Ibig sabihin, I'm losing money. Gets niyo yung point? So, ganun ako mag-isip. Wala, nalulugi ako, nawawala yung pera na dapat kinikita ko. Okay? So, kaya naibabalik ko kaagad yung sarili ko na, Lyra, hello? Kailangan mong umayos. Ito yung mga kailangan natin gawin ngayon. Okay? Kailangan may pag-uusap kayo ng sarili mo din. Para ano ka, recalibration ang tawag dyan, di ba? Realignment. Ma-realign ka na, eto dito tayo dapat, huwag kang liligiis. Kung saan ka tumitingin, kung ano-anong ginagawa mo. Dito tayo, focus lang. Okay? So, yan. Now, again, yan lang, very simple lang ang aking 4 questions as you run your pay setter. So, pay-in ka na ba talaga sa Usana? Anong game plan mo? Change, are you up for it? And excuses, meron ka pa ba? So, PACE, diba? Tandaan nyo yan. P-A-C-E, okay? And that's basically yung essence ng ating niraran sa Usana, diba? Sa ating pace setter. Your answer on the above questions will determine your pace in your Usana business. So, yan, itanong mo siya sa sarili mo. Kung ano yung sagot mo, dyan mo magigauge kung ano yung pace mo sa Usana. Kasi kaya nga siya pace setter eh. Siniset niya yung pace mo. Ano ba sa Tagalog yung pace? Hindi kasi ako matagalog eh. Wow, Bisera yan. So, gaano mo ka bilis ba makukuha yung mga milestones na yan in your business, okay? So, anong pace ang meron ka sa Usana? Mabilis? Mabagal? Walang sakto. Walang in between. It's either you're mabilis or mabagal. Wag mo nang pagandahin na sakto lang. Walang ganon. So it's either you're mabilis or mabagal, pili ka lang. Okay? Kung gusto mo mabilis yung pace mo sa Usana business, mabilis mo ring makukuha yung Boracay, mabilis ka rin makakapag-rank advance, and alam mo ang pinakapanalo dyan, mabilis mong mabibuild yung income mo. And yung income mo na yan, once na na-build mo siya, yan yung mag-fuel ng lifestyle na gusto mo. Okay? So, mas may options ka kapag na-build mo na yung income mo. Alright? So, pag nilay-nilayan, di ba? After this, ano yung mga kasagutan mo dyan? Okay? And remember, how you do your business is the standard that you set for your team. Ito, lagi ko itong nire-remind sa team ko talaga. How you do your business is the standard that you set for your team. Nakaka 5 invites ka ba a day? 10 invites ka ba a day? Nakaka 2 or 3 presentations ka ba a week? Eh kung 0 na personal presentation, yun yung standard mo sa team mo. So do not ask for something that you yourself is not doing. Okay? So, kung gusto mo na yung team mo talagang naka-momentum, momentum mode kayo, naka-pay-in mode kayo, naka-dragon mode kayo, ganyan, agila mode kayo sa business, dapat ikaw mismo, dragon, agila ka talaga. Okay? Na may nakakausap, may napapapresentan, may nai-invite talaga, may napapa-pay-in every single week. Hindi pwedeng ma-zero, okay? So, yan ang standard na sineset ko sa team ko. No zero income week na grabe yung tawag dito, panghihinayang ko talaga. Kapag every week may opportunity ka kumita, tapos nag-zero ka, bakit? Bakit ko hinahayaan yun? Diba? So, kaya lagi talaga yan. Parang sa team ko, wala na kayong ibang maririnig. Manawa talaga kayo dyan. No zero income week, i-message ko pa yan isa-isa. Magpabayad na walang income this week. Diba? Kasi ganun na lang ang aking pagmamalasakit na dapat may income kayo. Kasi kaya nga tayo nag-Usana, di ba? Para sa weekly income, di ba? Yan nga yung hindi naman tayo nag-Usana para sa bronze directorship, sa silver directorship, sa gold, sa diamond. Hindi naman eh. Ang goal natin, ba tayo nag-business ng Usana? Income. Yung title, dadaanan na lang yan. Tutuhugin na lang natin yan. Pero ang number 1 na reason ba tayo nag-start? Kasi may dollar income on a weekly basis. Yan naman eh.
bakit natin nakakalimutan yun? Di ba? So, every week, i-assess mo talaga ngayon, ano ba yung ginagawa ko sa business ko? Kasi what you're doing right now, sa ayaw at sa gusto mo, yan yung standard na nasiset mo for your team. Monkey sees, monkey does. Hindi yan susunod just because you're saying na, uy, no, zero income week tayo. Uy, guys, magpakausap kayo sa akin. Ikaw nga offline, wala kang ano eh. Wala kang ang guest. Like parang wala, parang ako lang ako yung i-invite. Parang wala kang guest, 'di ba? Kaya ako talagang kumbaga nire-recalibrate ko rin talaga yung sarili ko na kailangan ako din may na i-invite, may napepresentan, may napapapiin. Kaya kapag binalikan nila ako, excuse me, every week po may pay-in ako. So nag-start ako this November, ni-recalibrate ko yan. Kailangan every week may pay-in ako. Ganyan, okay? Tapos minimum 200 points dapat meron. Okay? So, kailangan, tawag dito, ma-set mo yung standard na gusto mo for your team, tas ikaw muna yung gagawa nun. Okay? Kung gusto mo talagang ratsyada tong mga to, 'di ba? Laban na laban sa pagiyusana, ikaw din dapat laban na laban sa pagiyusana. Okay? And then lastly, people join you. Hindi yan magjo-join sa akin, hindi yan magjo-join kay Coach Joy, kay Coach Trish, 'di ba? Kay Coach Nancy, ikaw, 'di ba? Ikaw ang join na ng mga yan. So kailangan ikaw mismo, again, mabalik tayo dun sa number 1 na tanong ko kanina. Pay in ka na ba sa Yusana? Kasi kung pay in ka na talaga sa Yusana, pay in din yan sila. Kasi nakita nila ikaw eh. Yung energy mo, yun yung magpapapay. Okay, so that's it for me. And back to our beautiful host, Coach Joy. Ayan. Thank you. Ano, Lyra. O, pasalamatan naman natin si Lyra. Okay. Itong isa rin sa gusto ko sa business, biruin mo, di ba? Meron akong Palita Associates. Pero yun nga, di ba? So, kanina, pace setter night. Mama, Tommy. Quiet ka din. Pace setter night. So, pace nga yung bilis, di ba? So, kung kami sa medical field, meron din kaming pacemaker. Yun yung nilalagay sa puso para bumilis yung tibok. So, meron din tayong pace setter, di ba? Kung paano ka ba dito sa business. So, alam niyo dati nung nag-run ako ng pace setter, no? So, meron goals nga yan. So, make sure na magpapag-goal set kayo sa mga upline nyo. And then si Lyra at si Patricia. So, ginol set ako ng mga yan. Ate, wag mo siyang tignan na parang burden sa'yo, na parang nahihirapan ka. Tapusin mo lang siya. Para siyang project sa school na kailangan mo lang ipasa para magkaroon ka ng grade, di ba? So, your run sa pace setter is imaginein mo siya na ikaw ay tumatakbo at kailangan mong makaabot sa finish line. Ano ang meron sa finish line? Makakainom ka ng malamig na tubig. Makakahinga ka. Diba? Makakapagpunas ka ng pawis. Makakapagpalit ka ng t-shirt. Yun ang nasa finish line. Diba? At saka yung yung pace setter naman, ihihit yan. Tapos, sa'yo naman din yung 10%. Sa lahat na invite mo, sa'yo mapupunta yan. Diba? So, i-hit lang natin yan. Coach Lenny, tsaka si Coach Joy. Katukayo pa ako dito. Diba? I-hit lang yan. Magpakausap. Busy, andito kami. Lalo na si Coach Lyra, sabi niya kanina, bakit ba hinihit ang pay setter? Sabihin ko sana para makaresign. Diba? Sama na yan sa goals nyo. Okay? So, may mga question ba? Yan, si Ate Lenny at saka si Coach Sherin. Baka may question kayo, magtanong na po kayo dahil andito po mga pace setter. Kung paano siya hinihit. Okay? Paano diskarte. Kanina nag-PM na sa akin si Ate Lenny. Sabi niya, tara na sa munisipyo, kausapin natin si Mayor. Ayan, di ba? Di ba? Sabi ko, sige ate.
iset mo na. Makakapulot ka talaga ng ano makakaisip ka talaga ng game plan habang nasa training ka. Doon ka may mga aha moments. Ay, paano? Ba't kaya si ganito? Hindi ko naisip. Very good yan, Ate Lenny. May questions po kayo? Tanong na po, magtanong Oo na nga. para habang andyan ang ating Speaking of resign, Coach Joy, alam mo ba yung first dream board ko, may nakalagay talaga doon, resign, tapos freedom, may ganyan pa ako doon, freedom, tapos resign, nakalagay ganyan. A year after yun, na-check ko na siya, nag-resign na ako 6 months pa lang. Di ba? Sabi nga ni Mentor Matt, sabi niya, di ba, last night kasi po, pag-usapan na naman niya resign, sabi niya, there is no right decision. You just need to make your decisions right. Mga Yes, totoo tawanan na yan. yan. Correct. Tama ka dyan. Kasi pag whatever yung maging decision mo, ke-questionin naman yan ng utak mo later on Parang mali. Parang dapat ata nag-stay muna ako, ganyan. Eh di sana may consistent source ako ng income, ganyan. Pero yun nga, you just have to make your decisions right. Okay? So, papangatawanan mo lang. And then, dun ka magiging creative na so, ito yung sitwasyon ko ngayon. Ano yung solusyon? Papaano ko ma-augment yung pangangailangan ko sa finances now na wala na akong major source of income? Diba? So, yun. Coach, Trust may the question process. dito. Oo nga. Si, Ano po mag-invite downline. via post na hindi pinapakita yung products, okay? Number 1 talaga, kailangan matry mo muna yung products, di ba? Ma-experience mo siya. Kasi doon ka lang makakapag-post ng something na about sa products without mentioning yung products. Like for example ako, meron akong before and after. May picture ako na yung ang dami kong tagyawat, ganyan. Tapos may picture ako na yung makinis na, yes. So, ang post ko doon is parang a decade ago, she doesn't know she can glow this much. Ganun lang, di ba? Parang hindi ko in-expect na mag-glow ako ng ganito ka-glow ngayon, ganyan. So, wala akong minention na products, pero yung mga curious, 'di ba, yung mga nag-react doon kasi ano ba ang goal mo when you post? Ang goal mo is to create parang may tawag dito. Anong tawag nila sa ganun? Yung proof of life. Proof of life update, 'di ba? Ano na bang ganap na to sa buhay, 'di ba? So para magkaroon ng awareness na you're into something. And then, pag in-invite mo sila, pupunta kasi yan sa profile mo, titingnan nila yung profile mo. May ginagawa ba tong bago? Pag may nakita sila doon na post ka na something that would lead to that, to the answer kung may ginagawa ka bang bago, edi mas mataas yung chance na mag-yes sila sa invite mo. Okay? Kunyari, in-invite mo sila, friend, meron akong sinimulang business, naisip kita kasi ganito, ganyan, baka magkasundo tayo, gusto mo silipin yung concept. Ayan. Tapos, sabi, hala, si Shireen, si Joy, parang alam ko full-time mom ito, negosyo, baka-scam to. Ganyan na agad yung isip nila. So ngayon, tingnan ko nga, baka mamaya na-hack tong profile niya. Pinuntahan ng profile mo. Parang wala naman siyang ganap na iba. Parang puro mommy duties lang ito, ganyan. Kaya importante yan. Pero ang ganda nga ng social media ni Joy kasi nakakapag-story siya ng mga meetings, ganyan. So ang una nilang titingnan stories. Pansinin mo, yung mga ini-invite mo, sila ang nasa story viewers mo. So, yan. Kaya kailangan yung stories na yung ina-upload mo sa MyDay, sa stories, di ba? Meron something na business. Para pag tinignan nila, ay, totoo nga, nagbe-business, may Zoom meeting. Ganyan, di ba? Kaya yung iba, for example, yung nasa Italia, pag nag-invite sila, tapos meron kaming brand partner yan sa Ate Precious. Ang galing nun mag-ABC ng sarili niya eh. So, yes, apply talaga yun sa tinuturo. So, in-apply niya yung sinabi ko sa kanya. Tapos, pag may nag-reply sa kanya na ini-invite niya, sabihin niya, ay, sorry, ngayon ako nakapag-reply, busy kasi sa mga meetings. So,
ABC, di ba? Na-edify niya yung sarili niya. Talagang nagne-negosyo siya, busy person siya. So ngayon, sabi naman nung ini-invite niya, oo nga eh, nakikita ko nga sa stories mo. Oh, di ba? So, na-validate na, nagnenegosyo ka talaga, ganyan. Okay, so, going back dun sa tanong ni Joy, di ba? Number one is for you to take the products kasi dun ang ipopost mo kasi hindi products, testimonial. Testimonial, personal testimonial. So, ako, nagpo-post ako ng walang Yusana, nagpo-post din ako ng may Yusana. So, pero kasi, kumbaga ako, I came to this point already na na-build ko na yung brand ko. Pero for those na starting pa lang, para iwas rejection sa invite, na ay, Yusana yan o, Yusana yung invite mo no. Nakita ko yung post mo, Yusana yan. Ayoko yan, networking, ganyan. Para iwas sa ganong mga usapin, para ang inviting mo kasi, ang goal mo dapat sa inviting ay kiss. Keep it short and simple. Okay? Sinendan mo ng ng invite mo, nag-reply sa'yo, ano ba yan, paanong gagawin. Bigyan mo na ng schedule, usap tayo sa Zoom, ito yung schedule. Tapos, na-invite mo na yung pagpapaliwanag and all, sa presentation na siya gagawin. Hindi sa invite. Ang goal ng inviting is not to present Yusana, so walang i-mention na Yusana and all. So, ngayon, in my case, ako, meron na ako, parang kumbaga, nag-share na ako na may nakalagay na Yusana. Minsan naman yung post ko walang nakalagay. So, depende. Tapos ito yung napansin ko, yung iba, hindi nila nagigets na yung ginagawa kong business, Yusana. Parang nakita naman nila yung story ko, nakita naman nila yung post ko, pero nag-yes pa rin sila or hindi sila nagtatanong kung ano yung business ko. Kahit na nakita na nila may pinost akong Yusana, hindi sila nagtatanong na, Yusana ba yan? Ganyan. Siguro, one factor din is when you build your brand already. So, alam nila na I'm into business, global distribution business. Kung ang alam lang nila sa Yusana products, supplement, benta-benta, so hindi siya nagmamatch doon sa invite ko na global distribution business. So, hindi nila nako-connect. Okay? Doon sa brand na na-build ko na over time. Kaya, na-invite ko pa rin sila, nag-yes pa rin sila sa invitation. Tapos, kaya pagdating sa presentation, kaya pala nakita ko yun sa story mo, ganyan. Doon na lang nila na i-connect. Okay? So, yun. O kaya parang, kahit na may idea na sila, partly na siguro yung sana ito, yung ipe-present ni Lyra, nag-yes pa rin sila kasi nga, na-build ko yung brand na I'm very serious in what I do. So, sila, naku-curious sila. Syempre, di ba, yung mga tao, normal, natin yan. Baka mamaya, ito si Lyra, yumaman talaga dyan, di ba? Tapos ako, napag-iwanan na ako. Ayaw naman mga tao mapag-iwanan eh. So, parang for the sake of sagot yung curiosity nila, nag-yes sila dun sa invite, okay? Inaalam pa rin nila. Tapos, ayan, so kung nagtatanong sila kung anong company, ako kasi since may naka-register yung business ko, ang sinasabi ko, tawag dito, business registration is under my name. Kasi under sa akin naman talaga siya, naka-register yung negosyo ko under my name. So, yun yung sinasabi ko. Minsan, dahil nga nagpo-post naman ako ng Yusana, sinasabi ko rin na this is with Yusana, familiar ka na ba? Pero pag binanggit mo kasing Yusana, kailangan may skill ka nung marunong ka mag-open mind. Kasi kahit na nabanggit mong Yusana, pero magaling ka na mag-open mind, na master mo na yun, mapapadala mo pa rin siya sa presentation. Marunong ka magbigay ng teaser, kasi lagi ko ang sinasabi, pag nag-invite ka, ang importante dyan, magbigay ka ng teaser. Kasi, parang sa movie, panonoorin natin siya kasi maganda yung teaser. So sa atin, sa Pag-iYusana, yung movie, yun yung presentation. Pupunta sila sa presentation kasi maganda yung teaser, yung inviting mo. So, ano yung mga teaser ko sa inviting? The income is really good, $100 to $200. So, mga 10 to 20,000, mga
20 to 40,000 in a month, for average 2 hours a day. So may teaser na sila na parang, ay, gusto ko yan, interested ako to know more, di ba? Ganyan. So nag-yes sila dun sa invite. Okay? Minsan, kaya marami silang mga tanong, kasi hindi nila nakikita na nagnenegosyo ka nga talaga, ganyan. Parang baka mamaya hindi, yung parang kailangan nilang i-legit check, yung mga ganyan, di ba? Kailangan ma-legit check ko ito, di ba? So, yung mga ganun sa online selling, di ba? Kailangan ma-legit check ko siya, ganyan. So, ngayon, para mabawasan yung mga ganyang moment na may mga legit check pa sila, instead na mag-yes na lang sila, kailangan ma-improve talaga yung social media. So, lagi mong napapakita na you're in a Zoom meeting, ganyan. Saka, bakit sila nagtatanong ng anong company? Kasi kapag ang inviting mo is, meron akong business na sinimulan. Tingnan niyo yung wordings meron akong business na sinimulan versus meron akong business na sinalihan. Kita niyo yung difference? Saan ka pupunta? Dun sa sinimulan o sinalihan? Ano yung mas madaling oohan? Yung sinimulan o sinalihan? Diba? So, yung mga use of words din. So, baka ang nababanggit, meron akong sinalihan, may ginoinan ako na business. So, kailangan may sinimulan akong business. So, kumbaga, it gives you tawag dito, a vibe na, or perception na ikaw talaga, business mo talaga siya. Okay? So, yun, baka kailangan lang nating ayusin, i-tweak yung kung paano nababagsak yung invite. Anyway, usap tayo, Joy, para mas ma-focus natin yung concern sa invite. Okay? So, yan. Kasi naalala ko lang nung nakaraan, meron kami sa Italia din na ang invite niya talaga, lagi niyang binabanggit na Yusana. Kaya wala siyang nai-invite. wala pang napapapresentan kasi nga lagi niyang binabanggit na Yusana. So sabi ko, sige, mag one-on-one tayo. So sa one-on-one, okay, sino i-invite mo? Banggitin mo sa akin anong profile niya. Okay, anong pwede nating approach sa kanya? Eto ba, matulungin ba talaga to? Papasok ba ang favor approach dyan? Oo naman daw. O sige, favor approach tayo. Itong isi-send mong message. Wala kang ibang dyan, wala kang ibang idadagdag dyan ng mga words na Yusana, ganyan. I-edit mo lang siya kung paano ka makipag-usap. So, in-edit niya lang, sinend niya. Ayun, nakapag-schedule kami during that power hour. Diba? So, kailangan lang maupuan yung mga yan. Okay? Yan, meron pa pong ibang katanungan before tayo mag-end. Questions pa po? Si Ate